Hello everyone, may God bless you all. Welcome to one more program, Spiritual SOS. This program is especially for you who are suffering, you who are in pain, you who are in need of a transformation in your life, you who need help, you who feel hopeless, you who are feeling powerless. This program is for you. So by the way, share the link of this program with your friends, your family members. Let them know that there is hope, there is a way out, and throughout of this program, you'll be watching testimonies, real life stories of people that came broken, came depressed, but they overcame. They defeated all those spiritual issues they went through, and today they have testimony. They experience newness of life. We are still in the beginning of this year 2025. And my question for you is this. What are you expecting for this year? Are you expecting just be a new year for you? This doesn't give you a new life. Because what makes your life new is when you take different actions. And I want to consider the opportunity through this program to accept the invitation to join us. Tomorrow we have services. This weekend actually, on Sunday. Sunday is our main service, on Língua Ai Sagrada. Actually this coming Sunday we're going to have a very special service that we are calling all the afflicted women. Those who are suffering, those who are afflicted, those who are lost. Those of you who say, no one understands me. I have been trying, searching for help here and there, but I could not find. What I found was frustration. I'm so sad. I'm depressed. I'm alone. You who are broken. Listen, there is one man that knows all the women very well. This man is the Lord Jesus. He knows you. He knows your name. He knows inside of you your thoughts, your feelings, your inclinations. And He is the one that wants to lead you, to help you and change your life throughout of this year. And this coming Sunday, we have a very special Sunday. We're going to take part in the Lord's Supper. And I want to encourage you and your family to join us. I'm speaking with you from our church here in Muntinlupa, the third floor above the Mercury Drug, the 24 hours Mercury Drug here in Poblacion, Muntinlupa City, the National Road. It's a very easy location for you to find out. And join us to experience the power of the living God. You cannot miss the opportunity because for sure your life will be transformed once you take a different action. So do this year what perhaps you could not do those previous years. That's the way for you to expect a different and a blessed year indeed. Let's watch now these testimonies. I'll be back with you straight after. Noong nakilala ko si Jao, trinato niya ako na may pagmamahal at pag-aalaga. Sobra siyang maginoo at nahulog yung loob ko sa kanya. Sabi ko sa kanya na siya ay prinsesa. Sabi ko pa na balang araw mararanasan niya kung paano mamuhay bilang isang reyna. Pero sa isipan ko, isa lang ang gusto ko, gamitin siya. Pero habang tumatagal yung pag-uusap namin, nahulog na din ang loob ko sa kanya at nagdesisyon kami na magsama kung saan doon nagsimula ang mga kamalasan sa buhay niya. Lagi niya akong sinasaktan. Sobrang mapanakit siya at umabot sa punto na nahimatay na ako. Ibang parte ng katawan ko may bali at akala ko nga mamamatay na ako. Hindi lang ako nananakit, may addiction din ako sa pag-inom ng alak at sa droga. Talagang wasak ang buhay namin kasi lahat ng kinikita namin ay para lang sa addiction niya at sa akin din. Tingnan mo, hinayaan ko siyang tumira dyan, miserable talaga, para dagdagan yung sinabi niya na pananakit ko. Hindi ko pa siya hinayaan magtrabaho. Hindi ko siya pinapalabas ng bahay. Kinakandado ko yung bahay at nasa loob siya. Sinasara ko tapos nilalagyan ko ng kandado yung bahay, yung bintana. Namumuhay ako sa ganito kagulong buhay. Dumating yung isang araw na papatayin na niya ako. Tapos yung kapitbahay namin, kinausap kami patungkol sa kapangyarihan ng Diyos na kayang gawin ng Diyos yun sa buhay ko kasi nakikita niya na
nahihirapan ako at nabanggit niya yung patungkol sa simbahang universal na doon may kalayaan. Pumupunta na siya. Hindi ko talaga naiintindihan lahat ng sinasabi niya pero nagbigay yun sa akin ng pag-asa at sinabi ko sa asawa ko na dalhin niya ako doon sa simbahang universal. Medyo naguguluhan ako pero sabi ko sige, sa isip ko pa. Madami akong ginagawang hindi maganda at iimbitahan ako sa simbahan. Sige, pupunta ako. Tumingin muna ako sa paligid ko tapos iniisip ko na nun kung may nakatingin ba kasi gusto ko gumawa ng dahilan para makaalis agad. At kung may maghahanap naman sa asawa ko at kakausap sa kanya, gagawa ako ng kalokohan dito. Maglalagay ako ng tent dito pero hindi yun yung nangyari. Tiningnan ko siya. Tapos sinabi niya sa akin, tara, pumunta tayo ng Miyerkules at Linggo. Siyempre, hindi ko siya hahayaan na umalis mag-isa. Kaya sabi ko, tara, sasamahan kita. Yung impyerno patuloy pa rin. Nagpupunta pa rin kami sa simbahan. Pumupunta kami ng Miyerkules, Biyernes, Linggo at Lunes. At gustong-gusto niya pumunta pero yung away at sakitan ay patuloy pa rin. Dumating sa punto na umalis siya sa simbahan at ako din gumagawa ako ng marijuana para singhutin. Sinabi ko parang niloloko ko lang yung sarili ko. Uuwi ako at iinom din. Noong pumunta ako doon at pumasok sa simbahan, nagbago talaga ako. Naging malambing ako sa kanya, hinahawakan ko yung kamay niya pag nananalangin para sa mag-asawa at pamilya. Niyayakap ko siya, sinasabi ko, mahal kita. Kung titingnan mo kami sa loob ng simbahan, masasabi mo, O Panginoon, ang mag-asawa na ito ay isang halimbawa, pero namuhay ako sa kasinungalingan. Pag sinasabi ng pastor, Amen, pagpalain ako ng Diyos. Pag uuwi na ako at nasa labas na ng pintuan ng simbahan, aalisin ko na yung maskara ko at ilalabas ko na yung tunay na ako. Pag may sinabi siyang salita, sasaktan ko siya. Sinasaktan ko siya at minsan nakikita ko pang umiiyak, pero sa kabilang banda, nananalangin ako sa Diyos at sinasabi ko pagpalain niya ako, pasaganahin ako. Pero pagpapakitang tao lang, kasinungalingan, tuwing sasaktan ko siya, tuwing magsasalita ako ng masama sa kanya, nakakaramdam ako ng remorse. Tapos, sasabihin ko, patatawarin niya ako. Yung salitang ito na alam naman ng lahat, hindi ko na ito gagawin ulit. Ilan pa bang tsansa ang hihingiin ko sa Diyos? Umiiyak ako sa harap niya. Sabi ko pa sa Diyos, Panginoon, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pero yung pagkakataon na iyon, puro lang kasinungalingan. Dumating yung huling pagkakataon na nagalit na ako. Nakikita ko yung buhay ko na nasa bangin. Dismayado, walang-wala, wasak, pero hindi ko binibitawan. Sa loob ng 5 taon na ito, lagi kong naririnig ang patungkol sa bautismo. Maraming beses, umaasa ako na hipuin ako ng Diyos. Kaya naging interesado na ako sa Diyos. Nung dumating ang kampanya ng Israel, ito ay malaking oportunidad para sa akin, pero malaking kalungkutan din. Noong nakapanood ako ng patotoo, kukunin ko yon at panonoorin ko. Yung gumugulo sa akin patungkol sa patotoo na iyon ay sinasabi sa patotoo na iyon kung ano yung kailangan kong gawin para maabot din yung lugar kung nasan sila ngayon. Binitawan nila yung kasalanan nila, sinuko nila yung addiction nila. Yung anak ko, pinanganak na nasa simbahan na kami noon. Isa yon sa hiningi ko sa Diyos kasi gusto ko ngang magkaanak at yung gagawa pala ng masama sa kanya ay ako. Umuwi ako sa bahay, sinaktan ko yung asawa ko, yung anak namin, kandong niya. Nung susuntukin ko siya, iniwas niya yung braso niya at tinamaan ko yung ulo ng anak ko. 3 buwan pa lang siya noon. Nagsimula siyang sumigaw at nakita ko yung ulo niya na sobrang lambot pa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Yung ingay ng sirena ng pulis sa lugar ko, sa bahay, at nakita ko yung katotohanan, yung mundo ko ay bumagsak. Nung humingi ako ng tulong, mayabang pa ako kasi nung pumunta ako sa simbahan tapos may nakita akong binatang pastor. Bata. Sabi niya pa, anong matutulong ko sa'yo? Noong oras na yon, sinabi sa akin ng Diyos, umupo ka kasama niya. Kausapin mo siya. Binata. Siguro 18 o 19 na taong gulang. Nagsimula akong umiyak sa kanya. Tapos sabi ko, ngayon may masasabi siyang maganda sa akin. Pero sabi niya, Sir, tingnan mo yung sukat ng Diyos. Sa edad mong yan, kailangan mong mahiya. Ginawa mo lahat ng sinasabi mo tapos ngayon iiyak ka. Kung hindi mo babaguhin yung kalooban mo, yung buhay mo sa labas mananatiling magulo. Gagawin mo lang ang mga bagay para may gawin din ng Diyos sa'yo. Tapos nakatunganga ka lang.
Gusto mo lang gamitin ng Diyos? Hinihintay ko na may magagandang salita na maririnig mula sa Kanya. Tapos ipapatong yung kamay niya sa ulo ko. Tapos sasabihin sa akin magiging maayos din ang lahat. Pero hindi, nakinig ako sa katotohanan. Na sa oras na yon, yung katotohanan talaga ang nagpalaya sa akin. Lagi kong kinakausap ang Diyos pero palagi na lang remorse. Pero ngayon sabi ko sa Diyos, O Panginoon, sa loob ko kailangan ko talaga yung totoong pagsisisi na ito. Noong naintindihan ko kung ano ang kailangan kong gawin para talaga totoong magsisi, sabi ko, Panginoon, gaano karaming oras ang sinayang ko? Gaano karaming oras yon? Gaano karaming pagkakamali na nagawa ko? Kaya gumawa ako ng desisyon. Yun ay magpabautismo sa tubig. 5 taon na ang lumipas bago ko ginawa yung desisyon na yun. Noong lumubog ako sa tubig na yun at nung umahon ako, nagawa ko na unang hakbang. Habang nalaman ko na ngayon ang kailangan ko matanggap ang Espiritu Santo. Kailangan kong hanapin ang Espiritu Santo. Yun ay ang ninanais ko. Ang prioridad ko at binigay ko ang lahat ng kaya ko para matanggap ang banal na Espiritu. Nung panahon na iyon ay kampanya ng Israel pero sa akin hindi ang material na sakripisyo ang pinakamahirap. Para sa akin yung pinakamahirap ay isakripisyo ang 5 taong pagmamalaki at pagpapanggap. 5 taon na suot-suot yung maskara sa loob ng simbahan. Sabi ko, aakyat ako sa altar at sinabi ko sa Diyos ganito, O Panginoon, ayoko nang magsinungaling. Ayoko na magpanggap. Nasasabihin ko sa iyo, mahal kita, pero yung totoo, hindi. Kasi hindi kita inuuna. Pero totoo to ngayon. Kung kaya mong gawin, gawin mo. Humingi ako ng tulong sa Diyos para magkaroon ng pagmamahal na to. Para magkaroon din ng Espiritu ng Diyos sa loob ko. Ganito yung ginawa kong panalangin sa Diyos. Miyerkules ng gabi sa gawain sinabi ng pastor, ikaw na walang banal na Espiritu Santo. Kung gusto mo, pwede kang pumunta dito sa harap ng altar. Kasi ngayon, matatanggap mo ang Espiritu Santo. Wala na akong paki kung anong iisipin ng ibang tao sa akin. Ang alam ko lang noon, ako yung unang lumapit sa altar. Nilagay ko yung kamay ko sa altar. Sabi ko, Panginoon, alam ko na may kapangyarihan dito. At ang kapangyarihan na gusto ko ay yung Espiritu mo. Hindi tumaas yung balahibo ko. Hindi ako nilamig. Wala akong naramdaman kahit ang alam ko lang na ang Diyos ay nasa loob ko. At sinabi, ngayon, akin ka na. Ngayon, pagmamay-ari na kita. Binago ako ng Diyos. Nagkaroon ako ng transformasyon. Nagsimula akong hanapin ito. Kailangan ko din ng Espiritu Santo. Hindi ko kailangan ng asawa ko. Linggo noon nang matanggap ko ang Espiritu Santo, bumaba siya sa buhay ko at binigyan niya ako ng kapangyarihan. Binigyan niya ako ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Ngayon, si Jow ay mapagmahal na lalaki, di ba? Maasahan na asawa. Dati, mapanakit ako. Ngayon, itinataas ko ng kamay ko para bigyan siya ng regalo. Noon, lagi ko siyang minumura. Ngayon, sinasabi ko sa kanya, aking mahal, ang kabiyak ko, kapag natanggap mo ang Espiritu Santo, ang pagbabago at transformasyon ay malinaw. At sa loob ng tahanan namin, pinapakita talaga kung sino kami. Kasi sa labas, madali para sa amin na ipakita. Pero ngayon sa bahay namin, naipapakita talaga namin kung sino kami. Ngayon yung anak ko na nasuntok ko, ngayon ay ito. Nasa presensya ng Diyos kasama namin. Na hindi nangyari sa loob ng 5 taon noon. Sa lahat ng bagay, pinaglalaban ko muna bago mangyari. Ngayon, nangyayari na simula nung tumingin ako sa Diyos. Yung kasaganahan, kusang lumalapit. Yung mga bagay, kusang nangyayari. Binigyan ako ng Diyos ng ideya para magbukas ng kumpanya. Ngayon nakatira ako malapit sa dagat. Yung Diyos, ginawa niya ang lahat ng nasa salita niya sa buhay ko. Lahat ng bagay, nagdesisyon ako na ilibing, na iwan ang lahat. Natalikuran ang lumang buhay at yung Diyos, binigyan ako ng bagong buhay, pinagpalang buhay na nasa presensya niya. Well, since the very first minutes of this year in our night vigil, a few days ago, the time that we had an opportunity to break into a new year in God's presence, the New Year's Eve, from 2024 to 2025, we gave to the people the challenge of it's written,
The first 40 days of this year, people will be meditating, they will put their mind upon the Word of God, as it's written, the Lord, lead me into 2025. The Word in mind, not left behind. If you who want to break through, you want this year be a successful, a blessed year for you, follow this challenge. Every day there is Bible verse for you to meditate, especially in a moment that you'll be free, no? You'll be able to concentrate, especially early in the morning. So you can meditate, you can pray, you can surrender your day, your projects, your life, your resolutions, all your dreams for this year, your goals. You'll be able to surrender in God's hands, believing that God will provide. Allow to the God's will be done in your life. Do you want to have the assurance that great things will happen in your life? Allow His will be done. Even in the Lord's Supper, in the Lord's Prayer, actually, the Lord Jesus taught us about that. For us to let His will be done. So if you want to have the assurance that you shall succeed in life, that's the secret. This coming Sunday, actually, you'll be learning more about that, to take part in the Lord's Supper, to be a very special Sunday, not only for the afflicted woman, but anyone who is afflicted, anyone who is suffering, broken. We want to encourage you to join us. Together with your family, we're going to say a very special prayer to bless your family. Also have our church there in Pasig, Nova Liches, Marikina, Antipolo, and here Muntinlupa. If you want to know more the address of one of the branches all over Philippines, you can go to our official website or the helpline number. Our contact number is available 24/7. You can give us a call, and there you'll be able to find out more about the information, the directions, and also the address of our church, because the doors of our church is open and we are waiting for you. We are ready, we are willing to help you and pray and bless you in the name of the Lord Jesus Christ. So this is the place where a new life awaits you. Do not postpone, don't delay anymore. Take an action. If you want this year to be different, do something different. Put God first and come and join us. Regardless your religions, regardless your background, regardless your tradition and who you are more than welcome to come and experience a new life. Let's watch now this testimony, a short break. I'll be back, saying a very special prayer on your behalf. Ako si Jolibel Catolmo, 48 years old. Bago ako nakarating sa Simbahang Universal, ang buhay ko po is masasabi kong hindi siya maayos. Wasak talaga. Hindi mo masabing babae ako ay isang tomboy. Kumbaga kung ano yung ginagawa ng tatay ko, ginagawa ko. Alam ba, umakyat siya sa ng niyog. Akyat din ako. Lahat ng gawain ng lalaki kaya kong gagawin. May addiction ako dati na sa pornografiya, magagalitin ako, nagmumura ako, sumasali ako sa mga barkada, nagiinom kami. Ayaw ko talaga ng may lalaki na lumalapit sa akin. Ayaw ko talaga. Gusto ko na yung lumalapit sa akin is puro lang babae. Sumasama ako sa sa barkada ko, nagiinom kami. Then kung saan sila, doon ako pumupunta. Hinahanap ko yung kulang sa loob ko. Kaya hinahanap ko siya sa iba-ibang babae. So hinahanap ko siya ng hinanap. Pero hindi talaga napupunuan yung kulang sa loob ko. Kaya pumasok ako sa maraming relationship sa 7 babae na yun kasi hinahanap ko talaga yung kulang na magpupuno sa akin. Sa loob ng 7 taon, si Jolibel ay nakipag-live-in sa huling babae na kanyang nakarelasyon na siya ring nagdala sa kanya sa Simbahang Universal. Pumunta ako dito is dahil niyaya lang talaga niya ako, pero ayaw ko talaga. Ayaw kong pumunta dito. Hindi ko gusto yung mga preaching ng pastor kasi yung kaisipan ko is sinasabi
namimira lang yung mga pastor dito. Nung bumalik siya galing ng abroad, doon kami bumalik sa Simbahang Universal 2017. Then nakita namin yung simbahan doon sa Baclaran. Then after nun, tuloy-tuloy kami. Lagi na kami pumupunta lang ng pumupunta. Pero hindi talaga namin ginagawa kung ano yung mga tinuturo ng mga lingkod ng Diyos. Yung halimbawa, may mga purposes, sumusunod kami. Pero yung relasyon namin, hindi talaga namin kayang bitawan dalawa. Nung may isang service na narinig ko yung about sa kaluluwa, doon nag-sink-in sa akin na, sabi ko, ibig sabihin pala, kahit buhay pa ako, yung kaluluwa ko, nasa kamay na ni Satanas. Kasi, even narinig ko yung salita ng Diyos, ginagawa pa rin namin yung mga, kung anong mayroon sa mundo. Nung narinig ko yung campaign, doon ko ginagrab yung oportunidad na kailangan ko talaga ng banal na espiritu. Kailangan ko talaga na mabago yung kung sino ako. Kasi parang kahit even nandun ako sa simbahan, hindi pa rin, parang kulang pa rin. Kaya nung ginagrab ko yung campaign na yun, nagsalita sabi ng Diyos sa akin is, may bibitawan ako. Napakahirap bitawan. Kasi yung relationship na yun is, kumbaga, yun yung treasure ko. Yun yung pinaka-importante sa akin. Yun yung hiningi ng Diyos sa akin, yung relasyon. Then, yung financial, binigay ko sa Kanya. Nung ginawa ako na magsisik ng Holy Spirit, bumabangon ako ng madaling araw. Lagi ako nag-a-attend ng mga services. Lagi ako nag-a-attend ng Miyerkules, ng Friday, Sunday. Araw-araw ako palagi nasa presensya ng Diyos dahil gusto ko talaga matanggap yung Espiritu Santo. Isang Wednesday, pumunta ako sa simbahan. Sinabi ko talaga sa sarili ko na ngayong araw na to is matanggap ko yung banal na Espiritu. Kaya ginawa ko lahat. Nanalangin ako. Binigay ko talaga sa Kanya lahat. Kung anong mayroon sa buhay ko, binigay ko sa Kanya sa altar. Kasi gusto ko talaga na yung Espiritu niya is matanggap. Nung matanggap ko, then, yung may kapayapaan ako, kumbaga, yung loob ko is, wala nang kulang. Kumpleto na. May assurance talaga na nandito sa akin yung Espiritu Santo. Kasi may uhaw na ako na magligtas pa ng iba pang kaluluwa. At saka sumasama na ako sa mga evangelism, helper na ako ng CBC ngayon. Then, masaya na ako. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Yung nakikita akong pagbabago sa sarili ko is puno na ako magdamit ng pambabae. Then, yung paglalakad na hindi na siya astig, yung kilos ko is iba na, hindi na siya yung kilos na lalaki. Yung pagsasalita ako na dati is matapang, ngayon hindi na. Yung relasyon ko sa Diyos is masasabi ko talaga na nandito siya sa akin. Kasi even maraming problema, maraming mga circumstance, nandito siya sa akin. Kasama ko siya palagi. Kasi kahit na nahirapan ako, hindi ko siya iniinda na nagrereklamo ako sa Kanya kasi nagtitiwala ako sa Kanya na ang Diyos ay lagi kong kasama. Kahit anong mangyari sa journey ko, nandyan siya sa akin. Our Lord and Father, in the name of the Lord Jesus, together with me in this prayer, they are, my God, people who are suffering.
any part of Philippines, Asia, Oceania, or any part of the globe, the people who are connected with us right now, receiving this prayer, believing that miracles can happen. Our God is a God of miracles, God of impossibles, and there is nothing indeed impossible to the Lord that can impede Him to manifest His power to set you free. You who are in pain, you who are listening to this prayer, perhaps from the hospital, from even prison, from perhaps your house, but you are depressed, you are hopeless, you even have been thinking about to kill yourself. Through this prayer you receive power, you receive strength, and the way you are, be free, be blessed. May the Spirit of the Lord lift you up and change your life completely. Like never before, you shall have peace, you shall have joy, and I bless your water if you have. When you drink with faith from this blessed water, you shall receive miracles. And you who are in pain and sick, be healed and be blessed. Be lifted up by the Holy Spirit. The Holy Spirit, the power of God, lift you up and set you free. That you shall have a great testimony for the honor and glory of our living God. I bless you and your family in Jesus' name. Amen and amen. So may the Spirit of the living God, the God of the Bible, bless you all abundantly. So you have been watching this program. It was a pleasure to stay with you until this time, and I hope that you take an action to join us this coming Sunday for a very special Sunday, where it will be the starting point of a transformed life. It's up to you. The decision is yours. God bless you. Stay strong, and bye-bye for now. Hello everyone, pagpalain po kayo ng Diyos. Nandito ako ngayon sa ating UCKG Antipolo. And I want to be inviting all of you for this Sunday kasi alam nyo, ang linggo ay sagrado. Ay sagrado ay araw ng Panginoon. And this Sunday is going to be happening a very special meeting in all the UCKGs throughout the country and all over the world. We are going to be talking about the Sunday of life after the morning. And I want to be sharing this to you because it is going to be an opportunity for you who say, Pastor, I really need to have hope. Hope in the future, hope in life, hope that does not let me down, hope that does not let me insecure, overwhelmed, depressed, and this hope is called Jesus Christ. He is the one who can fill you up with His presence, with joy, with peace, after every morning, after every grief, every sadness. So prepare yourself. For sure it's going to be a great day, the first Sunday of this month of November. So prepare all your family, prepare yourself, because for sure it will be a great day to bless your life. We are going to be here in Antipolo City at the PHA building, 2nd floor, Oliveira Street, Barangay San Roque. We are at the Bayan, a very easy location. You can find us right in front of the Supermetro Sataz and Veterans Bank. You are all welcome to join us this Sunday at 10 a.m. most especially. For sure, it's going to be a day of blessings, a day of salvation. May God bless you all and see you there. Magandang araw to all those of you who are watching us. My name is Pastor Rafael and I am here in front of our beautiful Simbahan Universal here in Marikina, located at 3B De La Cruz Street in Barangay Santo Niño. If you are here watching me and you are going through a sobrang masama sitwasyon, maybe your family is divided, maybe you are sick, maybe things in your financial life are going pasama ng pasama. This is the door that can lead you to a new life. This is the door where you can find kalitasan, a solution for your problem. And if this is what you want, then every single Sunday, alas 10 na umaga, we have our service of faith and miracles, where you use your faith, and by your faith, you are going to be able to find your miracles. If you'd like to join us, our doors are open araw-araw. We have service alas 8 na umaga, 10 na umaga, 3 ng hapon, and alas 7 ng gabi. But our main service, sobra importante, Linggo Sagrado,
is alas 10 ng umaga here at 3B De La Cruz Street in Barangay Santo Niño. If you live here in Marikina City, you can feel free to come to join us. The doors are open for you. Pagpalain kayo ng Diyos. Hello po sa inyong lahat. Sino po sa inyo yung nangangailangan ng tulong pagdating sa kanilang finances? Meron akong magandang balita para sa inyong lahat. Dito sa UCKG Help Center sa Novaliches, meron tayong ginagawang services para sa inyong pinansyal na buhay kada Lunes. Yung ating main service ay alas 7 ng gabi. Meron ding alas 8 ng umaga, alas 10 at alas 3 ng hapon. Kung pupunta kayo kada Lunes para sa inyong finances, kayo ay makakatanggap ng panalangin upang yung Diyos ay magbuhos ng direksyon para sa ikalalago ng inyong finances. Kung kayo naman ay nangangailangan ng panalangin para sa inyong kalusugan, kayo na merong sakit, kayo na palaging nanghihina, kayo na pabalik-balik sa ospital, umiinom ng iba't ibang klaseng gamot, inaanyayahan namin kayo na magpunta sa parehas na lugar, Martes, alas 7 ng gabi, at pinaglalaban natin dito yung kagalingan para sa inyong mga kalusugan. Sa Wednesday naman, dito sa UCKG Novaliches, meron tayong Bible study na ginagawa. Yung main service ay alas 7 ng gabi, meron ding alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, at alas 3 ng hapon. Ang araw na ito ay nilalaan natin para sa ating espiritual na buhay upang magkaroon ng mas malalim at mas matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kada Friday naman, nandirito tayo para ipaglaban ang ating kalayaan. Yung ating main service ay alas 7 ng gabi. Meron ding alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, at alas 3 ng hapon. Sa araw naman na ito, tayo ay nagfo-focus para sa kalayaan ng mga tao mula sa iba't ibang klase ng problema na kinakaharap nila. Alin man sa mga nabanggit ang naging problema mo, ikaw ay welcome dito sa UCKG Novaliches. Higit sa lahat, Linggo, alas 10 ng umaga. Nandirito din tayo para sa araw, para sa pamilya, araw ng Diyos, at sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Kagaya ng kung paano kayo nakakatanggap ng mga panalangin sa inyong aspeto ng buhay. Kada linggo, pinapanalangin natin yung kabuuhan ng aspeto ng inyong buhay. At hinihiling natin sa Diyos ng kanyang kapangyarihan para maipakita sa inyong buhay. Alas 10 ng umaga, meron ding alas 7 ng umaga, alas 3 ng hapon, at alas 6 ng hapon. Yung ating location sa UCKG Novaliches, andito lang tayo sa may Quirino Highway, Bagbag, Novaliches. Sa taas lang po tayo ng Mercury Drugstore, 3rd floor. Malapit lang po tayo sa may Sauyo Market. Huwag kayong mahiyang magpunta. Andirito kami para tulungan kayo.